Magandang umaga, mga bata. Magandang umaga din po, Guro. Ako si Teacher Claudine. At ako si Teacher Jonard. Ngayon, mga bata, gusto niyo bang maglaro, mga bata? Oo! Alam niyo ba ang larong hayop bingo? Hindi po! Kung hindi niyo alam, ay akin ito ituturo. So, meron tayong dalawang bingo dito. Isa sa group 1, saka isa sa pangkat pangalawa. Ang gagawin nila dito ay paunahan kayo makatatlong taldo sa bingo card. Maliwanag ba, mga bata? Opo, tatlo lang po na taldo. Kahit ano po. Opo. At ang unang makakatatlong taldo, May nakikita ba siya kaya yung video doon sa atras mo? Uy, makikita ako. Ilang grupo po, ma'am? dalawa lang po. Paunahan lang po makatatlong taldo. At ang unang mananalo ay may Ilang member po? Ready na ba, mga bata? Teacher, yung pangtantos po namin dito. Opo, andyan lang. Ang unang hayop ay elepante. Ang pangalawa hayop naman ay ibon. Ikaw kayo ng bingo kapag nakatatlong talon na kayo. At ang pangatlong hayop ay pagong. Ang unang nanalo ay Nasiklado kayo sa aking palaro, mga bata? Maupo na po ang lahat. Halo, pero may premyo. Hoy! Bago tayo tumako sa ating bagong aralin, ano muna ang ating pinag-aralan noong nakaraang araw? Lovely. Magbigay na ng mga iba't ibang uri ng basic sketching, Clayden. Uri ng basic sketching. Ano po ang outlining, shading, tapos sketching picture? Magaling! Ngayon, ipapalitan niyo ang ating layunin. Una, pakibasa ka ang una. Lourdes. Pangalawa, teacher. Tahimik po na ang lahat. Pangalawa, Maria Cristina. Nailalarawan ang mga kaugnaing pangangailangan ng mga hayop na ito at ang mga kinakailangan na gamitan sa pag-aalaga. Pangatlo, Teacher! Giselle. Naisa-isa ang mga hakbang sa pagsisimula ng isang negosyo sa pag-aalaga ng hayop mula sa pagpuplano hanggang sa pagbebenta. At ang pang-apat,
nyo lang o ilalarawan nyo ang nasa larawan? Maliwanag ba mga bata? Anong nakikita nyo sa larawan? Manukan, ano pa? Itlog? Ano pa? Tama ang mga sagot nyo. At nakikita nyo rin ba sa larawan na malawak yung kanilang kulungan at mainit yung mga pagkain nila at saka tubig? Yun. Ngayon mga bata ay ating tatalakayin ang ating pag-aaralan. May idea ba kayo sa ating tatalakayin ngayon? Kung wala, ay atin na ito. Wow. Wala kang magsiguro. Hindi ba una? Hindi ba una na? Tanggalin mo naman Ating tatalakayin ay pag-ibasa nga muna. Animal farming. Pag-ibasa nga ang kanyang definasyon, mga bata. Ito ay isang uri ng negosyo kung saan ang mga tao ay nag-aalaga ng mga hayop para sa pagkain o iba pang produkto. So ngayon, sino dito ang may alagang mga hayop sa kanilang tahanan? Magbigay nga ng halimbawa, Pamela, na maaaring alagaan sa inyong tahanan. Ano pa? Base. Grabe, magaling. Kambing. April. Palaka? Maaaring mag-alagaan sa ating tahanan mga bata? Depende kung Ang animal farming, ito yung animal farming class, ito yung pwedeng alagaan natin yung mapaparami yung mga produkto nila, gaya na sino nagbigay ng halimbawa ng manok? Ako dito. Si Pamela, magaling ang kanyang halimbawa. Dahil, di ba yung manok, nangingitlog siya? Yung itlog dito, pwedeng gawin pagkain at pwedeng pagkakitaan. Ganon din ang kanyang karne. Maliwanag ba mga bata? Ano naman ito mga bata? baka mo. Baka, anong makuha kaya natin sa baka? Great. Gatas. Di ba yung gatas nito is pwedeng mainom? Umiinom ba kayo ng gatas ng baka mga bata? Bakit hindi kayo umiinom ng gatas ng baka? Malaki na ako eh. Malaki ng baka? So, magkakaroon sino pa ang gusto magbigay ng pwedeng mga Ako teacher. Greg. Ano po? Ano po yung ginagawang corn beef? Corn beef, magaling. Tapos, pwede rin itong Wala po gawin. sa yun. Ulam, di ba, mga bata? Ano ba yung nakatikim na ba kayo ng karne ng baka, mga bata? Ano kaya ang lasa nito? Masarap ba, mga bata? Bawal na daw po yung tatay sa baka. Pusa na lang. Ito naman, mga bata.
pwedeng alagaan sa bahay at pwedeng pagkakitaan. Handa na ba kayo makinig mga bata? Kung ganun, atin ang umpisa. Anong tawag na dyan sa animal farming na po? Ano? Anong tawag na dyan sa Maaari niyo bang basahin ng malakas at sabay-sabay mga bata? Kung ganun, basahin ninyo. Business, kung saan ang mga tao ay nag-aalaga ng mga hayop bilang alaga o pandekorasyon. May mga alaga ba kayong mga hayop sa inyong mga bahay, mga bata? Tulad ng ano? Magbigay ng halimbawa. Pusa po, Maaari niyo teacher. ba itaas ang inyong kamay? Jonah, Opo, teacher. inaalagaan mo ba ng mabuti ang iyong aso? Opo, teacher. Sa paanong paraan? Inapos ko po ito. Tapos pinapakain. Hindi na po ito, basta Hey, April, ano ang iyong alagang hayop sa inyong bahay? Del? Puto, magaling. Dahil ang puto ay isang way ng pagkasira ng kanilang balat. Sino pa po? Ay, Pamela. Maaari bang alagaan? Ang tukot po ay ano lang po yun, inaalagaan lang po sa mga expert lang po yung pwedeng Teacher, bakit may mga ano sa bahay? ano yun? Malay. may ulam yung mga pusa. Guys, may point din po kayo doon. Ayun po, Hindi ako tinawag na. sino sa inyong, timing na po, sino sa inyong may alagang pusa? Ano niyo po alagaan ng inyong pusa? Hindi ba makatatanong? Oo, pwede rin sa mga paliguan. Ay, may out, Maaari din silang paliguan, pero ano pa ako natatakot din sila. Rex, paano maalagaan ng iyong pusa sa iyong kanan? Maaari din magpapaliguan. Ano po, teacher? Ano? Ginagawa po sila ng kulungan. Para po ano? Hindi sila paglayas. Maaari po yung gawin kapag may bisita. Para Ay, basta. Pinyong ko yun. pero huwag mo siya lang ikulong kahit sila ay maaari mamatay din doon sa iyong kahit Grabe naman, maganda yun. Maganda yung bahay, may kwarto, may living room, gano'n. Okay, so, ayun, so, ang pusa ay pwede rin siya pagkakitahan dahil kapag nanganak po, meron po tayong iba't ibang kaso. Kasi ng mga pusa, meron tayong mga meron tayong halimbawa sa mga pusa na pwede at dahil sila ay pwede mo siyang alagaan, pwede mo siyang pagkain, at sinaputin. Minsan, nakikita rin natin ito sa mga malibigay, diba? So, alagaan nyo ng mabuti ang inyong mga pusa, mga bata, dahil pwede rin silang pagkakitaan. At the same time, pwede rin silang makatulong sa ating bahay. At pangalawa, sino sa inyo may alagang aso? Paano niyo alagaan ang inyong aso? Ipabakunahan po, teacher. Lady. Pinapakain ko at pinapaliguan, teacher. Tama. Sila ay tatawag din man's best friend. So, pwede rin natin silang maging kaibigan dahil sila ay malapit din sa mga tao. Sila ay pwede rin pagkakitaan tulad ng mga imported na aso, gano'n, di ba mga Kahit naman hindi pwede, kahit hindi important. Pwede. Teacher, ano, pinapatay din Pwede mo nila yun. ibigay sa mga lalaki. ano po yun? Ano po yun, Melanie? Pwede kong patayin yung aso. Hindi po. Pwede. May batas po. Pagkatuan po kayo kapag nahuli kayo. Pero ang aso po ay kailangan nila ng pagmamahal, hindi sila pwedeng katain. Yes, kasi malinis sila po. Ayaw. Wala sila po. Kaya naintindihan na ba ang pet business mga bata?
naman, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Hatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ito ang pangkat 1 at ito ang pangkat 2. Ang gagawin ninyo ay guguhit lamang kayo ng isang hayop at ilalagay niyo doon yung kanilang mga pangangailangan tulad ng ano ba yung mga pangangailangan ng hayop? Pagkain, tama, at kulungan. So, tama ba mga bata? Tulungan kailangan ng pusa. So ngayon, bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto. Drawing lang po kayo mga bata. Handa na ba kayo? Ganon, simulan ninyo. Dapat sa drawing ninyo mga bata ay may papakita dapat yung kalakaran ng pag-aalaga ng hayop at ay papakita doon yung pagmamahal ninyo sa mga hayop. Naintindihan ba mga bata? Tapos na ba kayo mga bata? Meron na lamang kayong 2 minuto mga bata. Susunod po ba yung ano kailangan ng hayop, teacher? Opo, isusulat po yung kailangan ng hayop. Tapos na po, Tapos teacher. na po mga bata. Pangkatwa na rin yung pang representang ninyong doa dito sa harapan. Ang amin pong gawa ay iginuhit po namin ang ng hayop na dapat ilalagahan. Ang pagkinuha nila ay ang manok po, teacher. Ano? Ang kailangan po ng manok ay kulungan, Opo. pagkain, at tubig po. Galing. Bigyan niyo ninyo ng palakpak si Titi, mga bata. Ang pangkat pangalawas, sino mari niyo ba representahan nito? Boy, magaling. Meron po siya shampoo, shower, pagkain, tubig, saka aircon. Tikman na lang kasi ang natin niyo. Mari ko pa sumaya dito. Bakit niya kailangan ng shampoo? Kasi po mabaho po siya. Wala naman po ang baboy. Baka yung baboy po nila kasi wag din nilang pet. Bakit niya kailangan ng hindi? Aircon. Shower, tapos pagkain, tama, tubig din. Sige. Aircon, bakit kailangan niya ng aircon? Kali na sila matataba. Pwede rin po yan kaso masyado na po siyang mahal. Masyado ma-access sa pera. Opo, pero maaari po tayo malugi kung yun po yung ating bibigay. Sige, maaari na tayo bubuo. Bigyan po natin ng kalakpak. Ngayon naman mga bata ay alamin natin kung talagang nakinig kayo sa ating talakayan. Ngayon, maglabas kayo ng isang ika-4 na papel at sagutan ninyo ito. So, papasahin ko ang panuto mga bata. Unawain ang bawat pangusap at isulat ang tama kung ito ay nagpapakita ng wastong pag-aalaga ng hayop at mali naman kung hindi. Naintindihan ba mga bata? Maaari na kayo magsimula. Bibigyan ko
sila ay napabayaan sa labas, maaari din silang mamatay tulad ng mga aso sa kalsada. Oo, kasi maraming sasakyan. Pwede silang tumawid at mabangga. So, tama ang iyong sagot. Sa pangatlo, Teacher, lady. mahalaga ang paglilinis ng kanilang kulungan at mga kagamitan. Tama po. Bakit? Kasi nasa ganun teacher ay maging malinis po at saka makaiwas sila sa sakit. Magaling. So, mahalaga ang paglilinis sa kanilang kulungan dahil para makaiwas sila sa sakit. Sa pang-apat, Ako teacher. si Camille. Hindi dapat ipakita ang pagmamahal at atensyon sa mga hayop. Mali po, teacher. Bakit po? Kasi kailangan din po nila ng atensyon at pagmamahal. Tama. Katulad ng aso, kailangan din nila ng pagmamahal. Hindi lang sila yung pwedeng maging gwardiya, ngunit kailangan din nila ng isang pagmamahal dahil sila ay may emosyon din. Hindi yung papatuloy natin sila, ganon. Sa panglima po, sa pamuli, ihulog sa Kailangan ng regular na pick-up sa veterinaryo para tumagsugan ng mga hayop. Opo, ay tama po teacher. bakit po tama? Para makita po yung maramdaman nila. Magaling. Bigyan ninyo ng palakpak ang inyong mga sarili dahil ginawa ninyo ang inyong makakaya. Sino sa inyo nakabuhat ng 5? Teacher. Magaling. Kailangan din nila ng regular na check-up kasi para din sa kalusugan nila. So ngayon naiintindihan nyo nga talaga ang inyong may katulungan pa po sa mga bata. Magaling kung gano'n. Ngayon mga bata, may isa akong katanungan. Bilang isang mag-aaral, paano nyo maipapakita ang pag-aalaga sa mga hayop at paano ito bibigyan ng magandang pangangailangan nila? Gracie. Bigyan ko lang sila ng pagkain, yung tamang sabi yung pagkain. Ano pa? Sino bang makapagbibigay? Magaling Gracie. Melanie. Saan? Tama. Lourdes, paano ka ba magbigay ng iyong halimbawa? Paano ko maalagaan mo? Linisin po yung mga kulungan po nila yung paglagay ng pagkain. Para hindi sila magkasakit, tama ninyo ang mga kasagutan. Magaling. April, may idadagdag ka pa ba? Sige. Kapatid ko yung mga balak ng buhok na ano ko pinagpupunta. Tama. Ano pa ng hairless? Lagi niyong tatandaan mga bata na kailangan ng mga hayop ang malinis na kulungan at kailangan din ito ng ating atensyon para maramdaman nila yung pagmamahal natin. Maliwanag ba mga bata? Ngayon mga bata, ano nga ulit ang ating alin ngayon mga bata? Pag-aalaga. Yes. Tamang pag-aalaga po ng mga hayop, teacher. Magaling. Paano nga ulit natin alagaan ang tamang mga hayop, mga bata? Christy. Pagkainin po ito ng tama at linisan ang kulungan nila. Magaling. Ano nga ulit ang mga pangailangan ng mga hayop, mga bata? Pamela. Teacher, pagkain, tubig, at saka enough sleep. Tama. Parang nakinig ko sa ating talakayan mga bata. Ngayon naman mga bata, alamin ko na ang inyong kung talaga nakinig talaga kayo. Ngayon, maglabas ulit kayo ng ika-4 na papel at sagutan ito. Ngunit, babasahin ko muna ang panguto. Basahin at nawain ang mga sumusunod na pahayag, piliin ang titik ng tamang sagot. Maliwanag ba mga bata?
Ngayon, maaari na kayo magsimula. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. Tapos na po. Sino gustong sumagot sa panguna? Teacher. Opo, basahin ko muna. Ano ang napapatuloy kung ang alagang hayop ay may sakit? Teacher, dalhin ito sa veterinaryo. Tama, dalhin ito sa veterinaryo. Sa pangalawa po, mga bata, si Lovely. Ano dapat gawin kung mamatayang mamulusog ang alagang hayop? Dito. B, bakit B? Bigyan ito ng sapat na pagkain, tubig at ehersisyo para maging malusog. Tama. Sa pangatlo, Renz. Alin sa mga sumusunod ang alin sa mga sumusunod ang gawain kung ang alagang hayop ay may punit sa tenga? A. Dalot. B. Dalhin ito sa veterinaryo. C. Hayaan na lang ito. D. Putulin ang tenga. B po yung maling sagot. Yung tama po, B. Dalhin sa veterinaryo. Tama. Tama ang iyong sagot. Pero maaari din siyang ibalot ng benda. Hindi po, teacher, paano pag na-infection? Hindi, ano lang po yun, first aid lang po. Maaari din natin gawin first aid. First aid. Then, sa pang-apat po, Ano ang dapat gawin sa alagang hayop na sobrang ingay? Number 5? Number 4? ano ang iyong sagot? Teacher, ilayo ito sa mga tao. Hindi, number 6. Ilayo sa mga tao. Bakit? Ibenta na lang, Teacher, teacher. syempre nakakadisturbo, pwede namang ibenta, teacher. Kasi di ba yung bumaka? Magaling. Maaari itong ilayo sa mga tao dahil pwede rin silang makadisturbo. Dahil baka may mga bata din sa ibang bahay. Sa pang-5, si Lorraine. Bakit kailangan pangalagaan ng ating mga alagang hayop? Bakit kailangan mapasabi yung Tama, ang sagot ay B. Magaling. Mukhang nakinig kayo sa ating talakayan, mga bata. May mga katanungan pa po ba, mga bata? Wala na po! Kung ngayon ay bibigyan ko kayo ng takdang aralin. So ang inyong takdang aralin ay bumuhay ng isang hayop na inyong gustong alagaan. Isulat din kung bakit ninyo na gustong alagaan ang hayop na iyon at kung paano ninyo ito alagaan. Ilagay ito sa malinis na component. Hindi ka mga bata.